Mahal, mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala. Anong nangyari? Wala, ikaw ang mag-ingat. Ayos lang, ganito, mahal, ikaw muna ang magpahinga. Itong maliit na trabahong ito, ako na ang gagawa. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Huwag kang mag-alala. Inay, bakit ba tayo pumunta rito? Gusto ni Hanhan na makipag-away. Huwag magmadali. Tingnan muna natin ang sitwasyon. Pasensya na ho kayong dalawa. Tapos na po ang trabaho namin. Kung titingin po kayo ng paninda, bumalik na lang po kayo bukas. Anak, subukan mo ang kakayahan ng batang ito. Ha? Hehehe, sige, makakapag-away na rin si Hanhan. Mahal. Hindi masaya. Inay, hindi siya marunong makipag-away. Ayoko nang makipaglaro sa kanya. Mahal, ayos ka lang ba? Kung hindi masaya para kay Hanhan, edi patayin mo siya. Sige. Patayin natin siya! Aray. Karunungan ng Tai Chi. Hanan, ayos ka lang ba? Masaya. Inay, marunong palang gumamit ng kung fu ang ate na ito. Gusto kong makipag-away sa kanya. Jao, marunong ka palang gumamit ng kung fu. Ang bagay na ito, ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Sila ba ay... Sila ay para sa akin. Si Ye Jiao ng kapatirang Tai Chi. Kaya pala, malayo pa lang ay naramdaman ko na ang presensya ng lakas dito. Hindi ko inaasahan na ikaw nga pala ito. Kayo naman, sino kayo? Mas masaya pa kung mapapatay kita. Kasanayan ng kuko ng agila, kapatirang ng bundok hamog ang pinagmulan mo. Mamatay ka. Digit! Uwi ka na, Hanhan. Ate, bakit ka nandito? Kung hindi ako pupunta, may mangyayari sa'yo. Jao. Talagang walang kwenta. Si Rosa de los Santos ng kapatirang ng Bundok Hamog para lang sa anak mong si Feng Yihan ay makakuha ng pwesto bilang pinuno ng alyansa. Hayagan mong nilabag ang utos na ipinagbabawal ang martial arts at pumapatay ka ng mga dalubhasa sa martial arts. Dalawang kalaban sa isa. Gusto ni Hanhan. Ngayong gabi, may mahalagang bagay pa akong aasikasuhin. Hanggang dito na lang. Yujio, babalik kami. Halika na, anak. Nandito na sa harap mo ang kalaban, nagtatago ka lang sa likod ng asawa mo. Paano nagkaroon ng ganito kawalang kwentang lalaki sa mundo? Ate, hindi marunong ng martial arts si Janming. Ang mga usapin sa mundo ng martial arts, hindi dapat siya idamay. Walang kwenta talaga. Huwag mo siyang ipagtanggol. Ate, Janming, kaming magkapatid ay may pag-uusapan. Uuwi ako mamaya. Sunduin mo muna si Jake. Sige, maaga kang umuwi. Hari ng sibat na dugo, si Luo Bei. Patagal ka nang naghihintay. Naipadala na ang hamon. Ano pang sasabihin mo? Bagamat mukhang tanga si Feng Yihan, sa totoo lang ay napakalupit niya. Ang hari ng sibat na dugo ngayong araw, baka malagay sa panganib. Sila ang lumabag sa tuntunin. Kung may pagkakataon mamaya, samahan mo akong iligtas ang hari ng sibat na dugo. Sige.
Feng Yihan, mamatay ka. Ang saya. Feng Yihan, huwag mong isiping matatalo mo ako at makukuha mo na ang trono bilang pinuno ng alyansa. Kumpara sa dating pinuno na si Shi Heilong, malayo ka. Kung hindi siya nagretiro ng maaga, paano kayo magiging ganyan kayo kapalalo? Kapag pinatay ng anak ko ang lahat ng dalubhasa ng 8 dakilang sekta, ang pwesto ng pinuno ay siya na ang magiging pinuno. Han. Patayin mo siya. Parang pumapatay ng isda. Lakas ng mabangis na dragon. Ang galing. Sino ka? Ang dating pinuno si Shi Heilong. Si Heilong. Dugo ito. Sabi ng nanay ko, walang sino mang pwedeng mang-api kay Han. Mag-ingat ka na lang. Papatayin kita. Han, huwag kang humabol. Bumalik ka. Talagang hindi nabigo ang alliance leader na si Shi Heilong. Isang suntok lang, malubha na ang nangyari kay Feng Yihan. Hindi tulad ng asawa mo, walang kwenta. Ate, sa susunod, huwag mo nang sabihin yan sa harap ni Janming. Baka mag-isip siya ng masyado. At saka, ang aming mundo ng martial arts ay sinusupil na ngayon ng pambansang tanggapan ng pagkontrol sa mga mandirigma at ng mga individual na may espesyal na kapangyarihan. Gusto ko na lang ngayong makahanap ng ordinaryong tao at mamuhay ng tahimik. Pero itong si Shi Heilong, talagang hindi pangkaraniwan. Kung hindi siya nagretiro, kami pong mga mandirigma ay hindi siguro kailangang magtago sa paghabol ng mga individual na may espesyal na kapangyarihan. Mga individual na may espesyal na kapangyarihan ng pambansang tanggapan ng pagkontrol sa mga mandirigma. Tumakbo na tayo. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Si Feng Yihan ang unang umatake. Ayoko sanang gumamit ng dahas. Nakikiusap ako, huwag mo akong patayin. Ang dami mong sinasabi. Ang mga mandirigma ay gumagamit ng dahas at sumisira sa batas. Bloodblade King, Luo Bei, ipinagwalang bahala mo ang batas, nilabag mo ang Artikulo 81 ng Estado, ang martial arts ban, ikaw ay inaaresto na. Napilitan lang akong gumawa nito. Nakikiusap ako sa iyo, huwag mo akong arestuhin. Ang pag-akyat ng mga individual na may espesyal na kapangyarihan at ang paghina ng mga mandirigma, mga basura kayong lahat, dapat habang buhay kayong manatili sa ilalim ng lupa, mabuhay na parang mga daga sa kanal. Dalhin nyo. Nakikiusap ako sa inyo, huwag ninyo akong arestuhin. Huwag ninyo akong arestuhin. Kapitan, ang estratehiya ninyong pag-akit sa ahas palabas ng lungga ay talagang napakatalino sa pamamagitan ng paggamit sa batang si Feng Yihan na humamon sa iba't ibang lugar. Ang mga taong nag-aaral ng martial arts ay naakit na lumabas. Sa tingin ko, sa mga susunod na araw, wala nang sinuman ang makakagambala sa pamumuno nating mga individual na may espesyal na kapangyarihan. Mga maliliit na isda lang ang mga ito. Ang tunay na dapat nating katakutan ay isang tao lamang. Bumalik ka at makipaglaban sa akin. Anak ko. Nanay, gusto kong makipaglaban. Gusto kong makipaglaban sa kanya. Huwag kang umiyak, Han. Huwag kang umiyak, Han. Anak ko, nakakainis ang taong ito. Huwag na natin siyang pansinin. Dadaling kita ng nanay mo para makipaglaban sa iba. Ayos lang ba? Sige, tara na, anak. Jake Villanueva. Nanay! Nasaan na ang walang kwentang iyon? Iniwan lang si Jake Villanueva sa bahay. Kakalabas lang ni tatay. Pinagawa niya ako ng takdang aralin dito sa bahay. Siguro may bigla ang ginawa si Janming, kaya lumabas. Uminom muna ng tubig, ate.
Hindi na kailangan. Sumama ka kay Jake Villanueva sa Kapatirang Tai Chi. Ang susunod na target ni Feng Yihan ay ikaw. Ikaw ang henyo ng Kapatirang Tai Chi. Nabihira makita sa 100 taon. Kung may mangyari sa'yo, paano na ang Kapatirang Tai Chi? Si Janming? Anong panahon na ngayon? Nasa isip mo pa rin ang walang kwentang ito. Hindi maaaring tumanggap ang Kapatirang Tai Chi ng isang ordinaryong tao. At sa kasalukuyang sitwasyon, ni hindi nga niya kayang protektahan kayong mag-ina. Ano pa ang silbi niya? Bakit mo pa siya kailangan? Nakauwi ka na. Jake Villanueva, Nakauwi ka na, tatay. tignan mo ang binili ko para sa'yo. Tignan mo. Tignan mo, nanay. Laruan ang binili ni tatay para sa akin. Ang maskarang ito. Paano posible na siya? Anong nangyari? Bakit wala ka sa bahay at hindi mo inaalagaan ng bata? Saan ka galing? Namalengke lang ako. Ate, huwag kang aalis. Tikman mo ang luto ko mamayang gabi. Hindi na kailangan. At Sandali lang, aalis na ako kasama ang kapatid ko at si Jake Villanueva pabalik sa Kapatirang Tai Chi. Jake, mag-aral ka na. Sige. Dahil ba sa dalawang yun kaninang umaga, sa totoo lang ako. Tama na, si Janming. Hindi na kita pag-aaksayahan ng oras. Ang kapatid ko ay ang ikatlong henerasyong tagapagmana ng karunungan ng Tai Chi. May angkan siyang pinagmulan at may kakayahan siya. Ikaw, isang walang kwentang tao. Hindi mo talaga siya karapat-dapat. Ate, hindi mahalaga ang mga yon. Ang mahalaga, sisikapin kong mabuti na mapabuti ang buhay nila. Walang kwenta ang pagsisikap mo. Sino ka ba? Akala mo ba ikaw si Shihei Long, ang pinuno ng mga mandirigma? Dumating na ang kalaban sa harap ng pinto at nagtago ka lang sa likod ng kapatid ko. Ikaw at ang kapatid ko ay talagang magkaiba ng mundo. tama na, ate. Ano man ang mangyari, hindi ko iiwan si Janming at si Jake Villanueva at hindi ako babalik sa Kapatirang Tai Chi. Ye Jiao. Mahal, sinusumpa ako. Habang nandito ako, hindi ko hahayaan na may mang-api sa inyo. Ikaw lang. Nakikita mo ba? Ang mga tao sa larawang ito, sino ba sa kanila ang hindi kilalang tao sa mundo ng mandirigma? Kahit isa sa kanila, kaya kanilang durugin ng walang kahirap-hirap. At ikaw pa ang magsasabing, mapoprotektahan mo silang mag-ina. Nakakatawa talaga. Mahal, wala kang kinalaman sa mga bagay na ito. Alagaan mo lang si Jake Villanueva sa bahay at huwag kang makialam. Ako na ang bahala. Bodega ng hardware, maglaban tayo. Kung hindi ka darating, papatayin ko ang buong pamilya mo. Hindi na tayo makakaalis. Akala mo ba wala ng tao sa Kapatirang Tai Chi? Kung gusto talaga nilang lumaban, sige, haharapin ko sila. Mahal, sasama ako sa'yo. Wag, dito ka na lang at alagaan mo si Jake Villanueva. Hintayin mo lang ako ng maayos. Nandyan na sila, nandyan na. Ayos. Gusto kong makipaglaban sa atin na ito. Sa paglalakbay namin, nilampasan namin ang 5 bundok at 4 na dagat at tinalo ang 8 pangunahing sekta. Ngayon, kapag napatay ko si Ye Jiao ng Kapatirang Tai Chi, ang anak ko ay lalong lalapit sa posisyon ng pinuno. Anong mapapala nyo kung papatayin nyo ako? Kung hindi niya matatalo ang dating pinuno na si Shihei Long, ang anak mo ay habang buhay na nasa ilalim lang ng iba. Nagretiro na si Shihei Long. Ngayon, kung papatayin ko kayong lahat, ang anak ko ang magiging pinuno. Tigilan na ang mga salita. Ako ang haharap sa'yo. Kapitan, sino sa palagay mo ang mananalo sa labang ito? Bagamat baliw at tanga si Feng Yihan, abot na sa rurok ang kanyang kakayahan sa martial arts. Kung hindi lang dahil kay Shihei Long at sa pambansang tanggapan ng pagkontrol sa mga mandirigma, malamang siya na ang pinakamalakas sa buong mundo. Si Ye Jiao, bagamat tagapagmana ng Kapatirang Tai Chi, ay malayo pa rin ang agwat nila. Ate, Jiao Jiao. Napakagaling talaga ng martial arts niya. Mag-ingat ka. Hindi masaya. Gusto kong makipaglaban sa'yo. Sandali lang. Mahal, Anong ginagawa mo dito? natutulog na si Jake Villanueva. Dumaan lang ako para tingnan, okay lang. Sige, mag-away kayo. Hindi ako makakaabala.
Mag-away man kayo, pero sasabihin ko muna, kapag nasira ang mga gamit dito, kayong magbabayad niyan. Manong, kasali ka rin ba sa away? Ayos, sige, sabay-sabay na kayo. Akala mo ba hindi ka pa sapat na pabigat? Kulang pa ba? Anong ginagawa mo dito? Nagkakagulo ka pa. Dear, delikado dito. Umalis ka na. Okay lang, hindi nila ako kayang saktan. Hoy, kausap ko kayo, hinahamak ninyo si Hanhan. Galit na galit si Hanhan, papatayin ko kayo. Ako ang kalaban mo. Mahal, ako Umatras ka. Ganyan pa rin talaga ang galing ng bunsong kapatid, tulad ng dati. Nakita mo ba? Ito ang pagkakaiba ninyong dalawa. Magaling man si Jiao Jiao pero nakatuon siya sa depensa. Nahanap na ni Feng Yihan ang kahinaan niya. Anong alam mo? Isang amateur ka lang. Anong ginagawa mo? Ikaw. Jiao Jiao, Jiao Jiao, baliktad ang daloy ng enerhiya niya. Sundutin mo ang sentro ng dibdib niya. Hindi mo ba nakikita na nasugatan ng kapatid ko? Anong pinag-uutos-utos mo dyan? Paano niya nalaman ang kahinaan ni Hanhan? huwag mo akong sasaktan, papatayin kita. Hala, Jiao Jiao. Ang kasanayan ng palaka ang pinakamalakas na teknik ni Hanhan. Pero pagkatapos nitong matamaan, matatag pa rin ang kanyang hininga at hakbang. Sino talaga siya? Talagang malakas si Feng Yihan. Hindi pangkaraniwan. Sa tingin ko, wala nang makakatalo sa kanya ngayon. Mahal, nahirapan ka. Si Janming, umalis ka na. Mahal, umalis ka na. Huwag mo akong intindihin. Ayos lang. Ang susunod, ako na ang bahala. Anak, patayin mo sila. Sandali lang. Isang ordinaryong tao, gustong-gusto mong mamatay ah. Gusto ko sanang mamuhay ng payak. Pero kayo, paulit-ulit kayong nanggugulo. Kung gusto ninyong lumaban, sasamahan ko kayo. Mahal. Bunso, tawagin mo siya agad. Mabubugbog siya ng husto. Hindi mahagilap na hakbang. Mahal, marunong ka palang martial arts? Imposible. Kaunting alam lang siguro yon. Labindalawang estilo ng sipa sa binti. Paano posible iyon? Karunungan ng Tai Chi ito. Paano niya... Paano napag-aralan ng taong ito ang napakaraming teknikang martial arts? Kaya niyang pigilan si Feng Yihan ng ganito katagal? Talagang magaling ang taong ito. Kapitan, sino nga ba talaga siya? Sa edad niya, napag-aralan at napagsama-sama niya ang napakaraming martial arts, mukhang isang tao lang ang pwedeng gumawa niyan. Sino? Sampung taon na ang nakalipas, tinalo ko ang lahat ng mga master at naging hari ng martial arts world. Hindi ko inasahang may gagaya sa landas ko pagkatapos ng 10 taon. Sige. Kung ganon, Ipapalam ko sa'yo na hindi para sa lahat. Ang landas na ito. Ito ay lakas ng mabangis na dragon. Siya ay Shi Hailong. Ito, imposible to. Paano siya naging si Shi Hailong ang leader ng alyansa? Siya nga, si Janming pala si Shi Hailong. Hanhan, anak, ayos ka lang ba, anak? Ang sakit! Anak. Si Hailong,
Ang lakas ng loob mong saktan ang anak ko, papatayin kita. Kapitan, si Shihei Long pala siya. Siya ang numero 1 hinahanap sa listahan ng mga wanted. Kumilos na tayo. Huwag muna. Hintayin nating magsapawan sila at parehong masugatan saka na tayo kumilos. Mahal, ingat. Nanalo tayo. Naalala ko na kung sino ka. 20 taon na ang nakalipas, nag-isa kong hinarap ang Kunlun Sect. Naaalala ko na ang pinuno ng Kunlun Sect ay may anak na babae na may sakit sa mata. Kung tama ang alaala ko, ikaw yon, di ba? Mapaalala man lang ako ni Shihei Long, karangalan na yon para sa akin. Dahil ang mga mata mo ang tumatak sa isip ko, huwag kang magpanggap. Tanggalin mo na ang salamin mo. Hindi ko akalain na hindi kita maitatago. Shihei Long, kung hindi mo sinaktan ng anak ko, kung hindi mo hinadlangan ng landas niya, kung hindi lang dahil doon, ayoko sanang kalabanin ka. Isa kang individual na may espesyal na kapangyarihan. Ikaw isa kang individual na may espesyal na kapangyarihan. Hindi. Kalahati lang siya ng isang individual na may espesyal na kapangyarihan. Kaya't sumuko ka na lang at huwag nang magpahirap pa sa sarili mo. Huwag mong sayangin ang iyong lakas. Sa tulong ng mata ng espiritu, lahat ng iyong kilos ay hindi maitatago. Naku, sa huli, katawan lamang ng isang ordinaryong tao si Shihei Long. Kung ikukumpara kay Rosa de los Santos na kalahating individual na may espesyal na kapangyarihan, wala siyang anumang kalamangan. Ganito lang pala ang tunay mong lakas. Ganito lang talaga. Nawawala si Janming. Nasaan siya? Paano ito nangyari? Ang bilis ko ay lampas na sa iyong limitasyon. Sumuko ka na. Hindi mo talaga ako kayang talunin. Shihei Long, kahit na hindi kita kayang talunin, ang aking asawa, kapag nalaman niyang inapi kami ng aking anak sa araw ng kanyang paglabas, tiyak na papatayin ka niya. Ayaw mong magbago. Batas ng mundo, natalo kami. Puputulin namin ang aming mga kamay at paa. Anak, Sandali. Shihei Long, anong ibig mong sabihin? Naawa ka ba sa akin? Mga kaibigan, matagal na kayong nanonood ng palabas. Dapat ay lumabas na kayo ngayon. Sila yon. Tanggapan ng pagkontrol. Mahal, ingat. Mga tauhan sila ng tanggapan ng pagkontrol. Ang tanggapan ng pagkontrol. Ang pagdating ninyong dalawa rito ay hindi siguro pagkakataon lang, di ba? Shihei Long, matalino ka nga. Tama. Mula nang dumating si Feng Yihan sa lungsod ng Baybay, nagsimula na kaming magbalak. Sa buong paglalakbay na ito, malaking tulong ang mag-ina. Sila ang naging pain para mahuli namin ang napakaraming malalaking isda. Kayong dalawang taksil, talagang napakabababoy ninyo? Walang daya sa digmaan. Mga Ginoo. Sumama kayo sa amin. Gustong sumama kami sa iyo? Panaginip lang yan. Kung ganon, patay kung patay. Inay, Magpakilala na lang ako. Ako si Marcos Aquino. Mula ako sa tanggapan ng pagkontrol, espesyal na pangkat. Ang kasama ko, siya ang aming pinuno, si Nathan Reyes. Shihei Long, matagal ka nang nagtatago pero makakaligtas ka ba sa paghabol ng tanggapan ng pagkontrol? Kayo pong dalawa, kami ay mga ordinaryong mandirigma lamang. Wala kaming nagawang masama o kasalanan. Bakit ba ang inyong tanggapan ng pagkontrol ay laging nang aapi at ayaw kaming tigilan?
Mga ordinaryong mandirigma, Shiheilong. Narinig mo na ba ang kasabihang, ang taong walang kasalanan ngunit may taglay na kayamanan ay may kasalanan? Sa mundong ito, ang tanggapan ng pagkontrol lamang ang dapat na umiral. Kung ganon, wala nang dapat pag-usapan pa. Kung ako ang huhulihin ninyo, ako na lang ang hulihin ninyo. Sasama ako sa inyo. Jow, ikaw, Mahal, alam kong napakagaling mo sa martial arts. Pero iba sila. Mga individual na may espesyal na kapangyarihan sila. Hindi sila katulad nating mga ordinaryong tao na kayang makipaglaban. Umalis ka na, alagaan mo si Jake Villanueva. Tama, kilalang kilala ang mga pamamaraan ng pambansang tanggapan ng pagkontrol sa mga mandirigma sa pagiging mabagsik. Ang makipag-away sa kanila ay parang naghahanap ka lang ng kamatayan. Narinig mo na. Pinagsusuko ka na nga ng asawa mo. Anong pinakamalakas sa buong mundo? Sa paningin ng aming pambansang tanggapan ng pagkontrol sa mga mandirigma, ikaw ay isa lamang medyo malaking langgam. Shiheilong, bibigyan kita ng 1 minuto para mag-isip. Kung luluhod ka ngayon at magmamakaawa, tapos susunod ka sa amin ng maayos, hindi ko kayo papatayin. Shiheilong, ano pang iniisip mo? Bakit hindi ka pa lumuhod? Ang pride o kahit ano pa man ko, hindi mahalaga kumpara sa buhay. tama na. Huwag nang mag-aksaya ng salita habang nandito ako si Shiheilong. Walang sino man sa inyo ang makakapagdala sa kanila. Tanga, isang karaniwang tao lang naglakas loob pang sumalungat sa pambansang tanggapan ng pagkontrol sa mga mandirigma. Jow, huwag kang mag-alala. Mga paper tiger lang sila. Ngayon, sa harap mo, ibabalik ko sila sa tunay nilang anyo. Ate. Gusto mong mamatay? Huwag kang padalos-dalos, delikado, Jojo. Mahal, nasa likuran mo? Mamatay ka. Paano nangyaring yon? Bakit mo kaya napigilan yon? Isa ka lang mandirigma. Si Marcos Aquino ay isang may espesyal na kapangyarihan. Antas B, imposibleng mapigilan ng isang mandirigma ang kanyang atake. Baka nagising din ang kanyang espesyal na kapangyarihan at ang lakas niya ay mas mataas pa kaysa kay Marcos Aquino? Ano, si Janming ay isa ring may espesyal na kapangyarihan? May itatama ako. Ang dahilan kung bakit ako naglaho nitong mga nakaraang taon ay hindi dahil takot akong mahuli. Ang totoo, natatakot akong hindi ko makontrol ang kapangyarihang ito at mawasak ang inyong pambansang tanggapan ng pagkontrol sa mga mandirigma. Pagalon ng itim na dragon na nagtatakip sa langit. Mga kuko na sumisira sa mga bituin. Dalawang transmission. Basag. Tumindig. Tingnan mo. Ito, paano ito nangyari? Kayang saktan si Marcos Aquino ng ganito kalala, hindi bababa sa isang may espesyal na kapangyarihan, Antas S. Sa tingin ko, kahit ako ay hindi niya kalaban. Ang tinatawag na espesyal na kapangyarihan ay ang pagpapalawak lamang ng katawan hanggang sa sukdulan. Wala namang kakaiba doon. Hindi ko inakalang ganito siya kalakas. Noon ako ang walang malay. Noong una, nais pa naming makipaghamon kay Shiheilong. Buti na lang at nagpakita siya ng habag. Si Nathan Reyes, ikaw ba yan? Ngayon, ikaw naman ang susunod. Shiheilong, kung maglakas loob kang saktan ako ngayon, hindi ka palalampasin ng pambansang tanggapan ng pagkontrol sa mga mandirigma. Ang ingay mo. Aray. Shiheilong, ikaw, Karapat dapat ka dyan. Kayo mga individual na may espesyal na kapangyarihan sa pag-aakalay may espesyal na kapangyarihan kayo ay nagwawalang bahala. Ngayon sa wakas ay natanggap ninyo ang nararapat na parusa. Noon, gamit ang bagay na ito, pinutol ninyo ang lahat ng ugat sa katawan ni Luo Bei. Ngayon, ibabalik ko ito ng buo sa inyo. Shiheilong, ang mga nangyari noon ay kasalanan ko. Kung palalayain mo ako ngayon, sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa kapatirang Tai Chi. Sabihin mo. Sa susunod na buwan, sa lungsod ng Ilog, gaganapin ang pambansang paligsahan ng mga mandirigma.
Ang aming mga tao ay nakahanda na at napagpasyahan naming dakpin silang lahat. Kasama na rito ang biyenan mo, si Carlos Ramos. Ano? Janming, uwi muna ako para tingnan. Hoy! Jaw Jaw. Huwag kang mag-alala, nandito ako. Hinto! Ate! Huwag mo nang habulin, hayaan mo na silang umalis. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Yung ate ko lang, Naibalik ko na ang kamay ni ate sa dati. Pagkatapos magpahinga ng 1 o 2 linggo, ay gagaling na iyon ng tuluyan. Huwag kang mag-alala. ate magpagaling ka muna ng maayos. Kami ni Janming ang uuwi para tingnan. Janming? Noon marahas ang mga salita ko at nais ko sanang humingi ng paumanhin sa mga bagay ninyo ni Jiao Jiao sa hinaharap. Hindi na ako makikialam. Magkakapamilya tayo, bakit pa tayo magkakahiwalay ng usapan? Tara na. Uwi na tayo. Tagumpay. Sa wakas tagumpay. Ilang dekada akong nagpakadalubhasa at nagtiis ng hirap. Ngayon ang dakilang kapangyarihan ay ganap ng natamo. Sa buong mundo, sino pa ang makakalaban sa akin? Hahaha. Guro, may masamang balita. Ang binata ay humamon kay Shi Heilong, ngunit natalo siya. Ang binata at ang Reyna Guro ay parehong dinakip at dinala. Ano? Ang lakas ng loob niya. Ipagbigay alam sa lahat ng mga estudyante. Bababa ako ng bundok, opo, upang singilin si Shi Heilong. Ngayon, mga kapwa mandirigma, naglakbay kayo ng malayo upang magtipon dito. Ako si Carlos Ramos ay hindi na magsasayang ng oras sa formalidad. Ang kalagayan ngayon ay malinaw sa ating lahat. Ang mga mandirigma ay humihina, ang mga may espesyal na kapangyarihan ay sumisikat. Kaya't tayo ngayon ay napilitang magtipon dito upang magdaos ng pambansang paligsahan ng mga mandirigma. May iisang layunin lamang. Ito ay ang paghalal ng pinuno ng ating mundo upang pagsamahin ang lakas ng ating mga mandirigma at labanan ng pambansang tanggapan ng pagkontrol sa mga mandirigma hanggang sa wakas. Hanggang sa wakas. Tama ang sinabi ni Master Carlos. Ang mga tauhan ng tanggapan ay kumakalat na. Ang mga may espesyal na kapangyarihan ay naghahari-harian. Kung hindi tayo magkakaisa, kami mga kapwa mandirigma ay magiging mga bilanggo lamang o mas malala pa, mamamatay ng walang libingan. Sabi nila, lalaban hanggang sa huli. Ang mga individual na may espesyal na kapangyarihan ng pambansang tanggapan ng pagkontrol sa mga mandirigma, kayang magbuwal ng bundok at magpuno ng dagat. Kayang wasakin ang mundo. Kaming mga mandirigma, sa paningin nila, baka hindi man lang maituring na langgam. Ibig sabihin, kung haharapin natin sila ng diretso, hindi ba't parang naghahanap lang tayo ng kamatayan? Ang buhay ng aking pamilya ay nakasalalay sa akin. Takot kang mamatay? Kung ganoon, umuwi ka na lang at mag-alaga ng bata. Tingnan ninyo ang itsura ninyong mga duwag. Baka nakalimutan na ninyo kung bakit kayo nag-aral ng martial arts noon? Kung gusto ninyong mabuhay, ayusin ninyo ang sarili ninyo. Maging para sa dangal o para sa pamana ng aming mga mandirigma, dapat tayong lumaban sa mga hayop na iyon hanggang sa huli. Tama ka. Mas mabuti pang mamatay kaysa humingi ng tawad. Dapat tayong humawak ng totoong sandata at makipaglaban sa mga hayop na may espesyal na kapangyarihan. Makipaglaban! Mga walang kwenta. Nangangarap pa kayong labanan ang pambansang tanggapan ng pagkontrol sa mga mandirigma. Katawa-tawa. Huwag nyo nang pansinin ang mga walang kwentang ito. Tandaan, ang target natin ngayon ay si Shi Heilong. Bago lumitaw ang target, huwag kayong mag-ingay at magpaalarma. Guro, bumalik na si junior apprentice na si Ye Jiao. Ano ang sinabi mo? Bumalik na si Jiao Er? Anong sinabi mo? Nandito na si Jiao Er? Tatay, nandito na po ang anak ninyo. Jake Villanueva, tawagin mo ang lolo mo. Lolo. Tatay. May mukha ka pang bumalik. Noon, sinuway mo ang utos ko. Gusto mong pakasalan ang walang kwentang lalaking ito. Matagal na kitang pinutol ko na ang relasyon nating mag-ama. Ngayon, ano pa ang dahilan ng pagbalik mo? Tatay, alam kong galit pa rin kayo sa akin, pero hindi ito ang tamang panahon para pag-usapan iyon. May natanggap kaming balita.
Ang mga tauhan ng pambansang tanggapan ng pagkontrol sa mga mandirigma ay nakatago na sa pambansang paligsahan ng mga mandirigma. Balak nilang lipulin kayong lahat. Pambansang tanggapan ng pagkontrol sa mga mandirigma? Sakto ang pagdating nila. Kaya ko tinipon ang mga kasamahan sa larangan dito ngayon ay upang harapin sila at maglaban. Ang dahilan kung bakit ko kayo tinipon dito ngayon ay upang harapin sila at maglaban hanggang sa matapos. Yeshimei, ilang taon ka lang nawala, bakit parang lalo kang natatakot? Ang pambansang tanggapan ng pagkontrol sa mga mandirigma, anong ikinatatakot doon? Tama ka, kung maglakas loob silang pumunta ngayon, tiyak na walang uuwi ng buhay. Walang uuwi ng buhay! Anong gagawin natin ngayon? Huwag kang mag-alala, nandito ako. Sa oras ng panganib, ipagtatanggol ko sila. Napakalaking katawa-tawa iyan. Ang aming kaligtasan, saan mo kailangan ng isang walang kwentang tao para protektahan kami? Tama nga, isang walang kwentang tao ka lang, nangahas ka pang magsalita ng ganyan kalaki. Hindi ka ba natatakot na mapilayan ang dila mo? Kung may magpoprotekta man, ako ang magpoprotekta sa aming guro at kay Shimei. Dito, wala kang lugar. Umalis ka na. Si Jiang Ye naman, noon, ang daming batang may talino ang hindi niya pinili, gusto pa niya nitong walang kwentang hambog lang. Huwag niyo siyang murahin, tatay ko yan. Tatay sir, nagkakamali kayo. Si Janming ay hindi walang kwenta. Siya ay talagang... Xiao Jiao, hindi lang talaga siya magaling. Hindi lang talaga siya magaling. Huwag mo nang ipagtanggol pa ang walang kwentang ito. Ngayon, maaari kayong manatili rito ng mahinahon para panoorin ang laban o umalis kayo rito, tatay. Mga tanga. Sa paligsahan ngayon hanggang sa punto lamang, sino ang may pinakamataas na kasanayan sa martial arts, siya ang magiging pinuno ng daigdig ng martial arts. Ako si David Ramos ng Kapatirang Tai Chi. Nais kong matuto mula sa inyong lahat. Kung gayon, hayaan ninyo akong makipagpalitan ng mga kasanayan kay David. Magaling. Talagang karapat-dapat kang maging pangunahing estudyante ni Guro David. Ako'y talunan ng buong puso. Ikaw lamang ang karapat-dapat na maging pinuno. Mabuti. Amo, kailan tayo kikilos? Huwag magmadali, maghintay muna tayo. Isang masayang pagtitipon ng mga dalubhasa sa martial arts. Kung wala ako, hindi kaya ito magiging isang malaking pagkukulang? Ang malulupig si Feng Wanli. Feng Wanli, ikaw na nagpapabaya sa anak mong si Feng Yihan, isang salarin na pumapatay sa mga kapwa mandirigma. Naglakas loob ka pang dumalo sa pambansang paligsahan ng mga mandirigma. Yamang ito ay pambansang paligsahan ng mga mandirigma. Bakit hindi ako makadalo? Alam mo ba, na ang kamay ng asawa at anak mo ay nadumihan ng gaano karaming dugo ng mga inosenteng mandirigma? Kayong mga hamak na tao, paano nagkakaroon ng mukha para dumalo sa paligsahan na ito? Magmadali kayo at umalis. Lumabas kayo. Isang pangkat ng mga walang kwentang tao, naglakas loob pang mag-ingay sa harap ko. Feng Wanli, labis kang nang aapi. Ngayon ako si Carlos Ramos ay magsasagawa ng katarungan alang-alang sa langit. Para sa mga kapwa mandirigmang namatay ng walang sala, humihingi ako ng katarungan. Para sa mga kapwa mandirigma na namatay ng walang dahilan, humihingi ng katarungan. Tatay, lolo. Tatay, kung hindi, ako na lang. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Bumaba ka na. Feng Wanli, paano ka naging napakalakas na ganito? Isang tanong lang ang itatanong ko sa inyo. Si Heilong, nasaan? Ang dating pinuno ng alyansa na si Shi Heilong, hindi ba't matagal na siyang nagretiro kung ngayon ay hindi ninyo? Hindi ninyo isusuko si Shi Heilong. Lahat ng narito, mamamatay ng walang buong katawan. Walang galang. Feng Wanli, ang pagalis o pananatili ng dating pinuno, ito ba ay maaari mong pag-usapan ng basta-basta? Ikaw, sandali. Ako ba ang hinahanap mo? Si Janming, bakit hindi ka pa bumalik agad? Hindi ba yan ang walang kwentang manugang ng pamilya Ye? Si Shi Jianming ba? Anong pakialam niya at sumali siya?
Sabihin mo, ano ang kailangan mo sa akin? Ikaw ba si Shi Heilong? Siya, isang mahinang manugang na walang lakas. Huwag kang magbiro. Tama, paano naging ganyan si Shi Heilong? Karaniwang tao. Sa tingin ko sinadya niyang pumunta doon para magpansin. Nahuli na ang malaking isda. Ikaw ba si Shi Heilong? Subukan lang, malalaman mo. Ang galing ni Daddy. Paano siya marunong ng martial arts? Hindi ba siya ordinaryong tao lang? Ang lakas ng kanyang internal energy. Sa buong mundo, isang tao lang ang maaring may ganoon. Baka ikaw nga talaga si Shi Heilong? Ikaw talaga si Shi Heilong? Ano, siya talaga si Shi Heilong. Tatay, sinabi ko na yan noon pa. Hindi bobo si Janming. Ayaw lang niyang magpakita ng kakayahan niya. Paano posible yun? Siya pala si Shi Heilong. Siya, nagbebenta lang siya ng bakal na sira. Sabihin mo, pinag-effortan mo pa, ano ba talaga ang kailangan mo sa akin? Saan mo dinala ang asawa at anak ko? Ginoong Feng, nagkakamali kayo. Ang pamilya Ye, hindi namin dinala ang pamilya ninyo. Ang totoo, ang pambansang tanggapan ng pagkontrol sa mga mandirigma ang kumuha sa kanila. Ang pambansang tanggapan. Kalokohan yan. Wala akong sama ng loob sa kanila. Bakit nila kukunin ang pamilya ko? Di tanungin mo sila. Bakit ko paniniwalaan ang salita mo lang? Kung ako ang gumawa, patay na ang pamilya mo. Sinabi ko na ang kailangan kong sabihin. Maniniwala ka o hindi, bahala ka. Hindi pa tapos ang usapan. Sino ang nagpahintulot sa'yo na umalis? Aray! Umalis ka. Si Feng Wanli ay isang tunay na baliw. Kapag ikaw ay nahuli niya, kahit na ang kalaban ay si Shi Heilong, hindi siya titigil hanggat hindi siya nananalo. Ngayon, si Shi Janming ay talagang mahihirapan. Ito ang lakas ng mabanggis na dragon. Ikaw pala. Pasensya na, hindi kita nakilala agad. 15 taon na tayong hindi nagkikita, kaya hindi kita nakilala sa unang tingin. Ang iyong estudyante na si Feng Wanli ay bumabati sa aking guro. Ano? Ako si Feng Wanli ang alagad. Bumabati po ako, guro. Yezhu, buti na lang, nakilala mo pa rin ako. Mahigit 10 taon na tayong hindi nagkita. Malaki na ang pag-unlad ng iyong kakayahan. Guro. Ang aking guro, si Shi Heilong pala ito. 15 taon na ang nakalipas. Noon, ako'y namimitas ng halamang gamot sa bundok Hamog. Tinuruan kita ng 3 buwang lakas. Hindi ko inaasahang itatag mo ang kapatirang ng bundok Hamog. May naabot ka na rin. Hindi mo kinainisan ang aking pagtuturo sa iyo noon. Noon 10 taong gulang pa lang ako. Salamat sa inyo. Iniligtas ninyo ako sa bundok Hamog at itinuro ninyo sa akin ang lahat. Kaya ako nabubuhay hanggang ngayon. Kung hindi ko alam kung kailan ako mamamatay sa ilang. Sa mga taong ito, patuloy akong nagsasanay ng husto. Layunin ko ay balang araw, makita kayong muli. Upang magpasalamat sa inyo. Hindi ko inaasahan sila pala may ganitong koneksyon. 15 taon na ang nakalipas. Si Shi Heilong ay dapat hindi pa matanda noon. Ngunit noon pa man, kaya na niyang maging guro ni Feng Wanli. Talagang isang biyaya ng langit. Talagang napakagaling mo. Noong araw na iyon, ang iyong asawa at anak ay pumunta sa akin para humamon ng laban. Hindi ko alam ang relasyon ninyo noon, kaya hindi ko sila iniligtas. Hindi po ako makapagtatampo sa aking guro. Sige na, ang pinakamahalaga ngayon ay hanapin ang pambansang tanggapan ng pagkontrol sa mga mandirigma at iligtas ang iyong asawa at anak. Pero napakalakas ng pambansang tanggapan ng pagkontrol sa mga mandirigma. Saan natin sila hahanapin? Kung narito ka na, bakit ka pa nagtatago?
Hindi nga nakakagulat na ikaw si Shi Hailong. Sino ka? Magpapakilala ako. Ako ang hepe ng pambansang tanggapan ng pagkontrol sa mga mandirigma, si Philip Mendoza. Si Nathan Reyes na pinatay mo at si Marcos Aquino ay mga tauhan ko. Kung ganon, nandito ka para maghiganti. Shi Hailong, alam ko na nagising na ang iyong kapangyarihan. Kaya sa laban natin ngayon, kung ikaw ang mananalo, alis na agad kami. Hindi sapat ang umalis. Gusto ko pakawalan mo ang lahat ng dinakip mo. Sige. Hindi sapat na umalis ka lang. Gusto ko na pakawalan mo ang lahat ng hinuli mo. Sige. Huwag nang mag-abala ang guro. Hayaan ninyong harapin siya ng mag-aaral. Siya. Paano posible to? Ni isang galaw niya, hindi ko kayang salagin. Ganito lang ba ang kaya mo? Hindi ka karapat-dapat na makipaglaban sa akin. Mga kasama, sabay-sabay tayong lumaban. Tumigil ka. Hindi ninyo siya matatalo. Kahit na hindi namin siya kalaban, pero handa kaming makipaglaban. Mas mabuti yon kaysa sa nanonood ka lang at nangaasar. Panginoon, Tatay, noon hindi ko nakilala ang iyong kadakilaan. Ngayon, kailangan ko pa rin ang tulong mo para iligtas ako sa panganib. Tatay, huwag kang mag-alala. Janming, hindi siya ang taong manonood lang. Huwag na kayong magpupurihan. Huwag kayong mag-alala. Walang makakatakas sa inyo. ang kalaban mo. O ang kalaban mo. Ako yan. Tingnan natin hanggang kailan mo yan kaya. Naku! Mga tauhan ng pambansang tanggapan ng pagkontrol sa mga mandirigma, lampas na sila sa kakayahan ng isang tao. Kahit na si Shi Hailong, hindi talaga siya kalaban niyan. Ano pang hinihintay natin? Tumakbo na tayo. Huwag kang mag-alala. Manalig tayo kay Janming. Kaya mo yan, tatay. Lagi kitang susuportahan, tatay. Shi Hailong, ginamit mo na rin ang iyong kapangyarihan. Ano? Si Shi Janming pala ay isa sa mga may espesyal na kapangyarihan. Kaya pala, si Janming pala ay isa ring individual na may espesyal na kapangyarihan. Ngayon maayos na tayong makakalaban, di ba? Karapat-dapat ka ba? Mahal. Papa. Anong ginawa mo? Shi Hailong, naglakas loob akong puntahan ka dito. Akala mo ba wala akong kahandaan? Ang singsing na ito ay gawa sa espesyal na materyales. Kaya nitong harangan ang lahat ng espesyal na kapangyarihan. Shi Hailong, mamamatay ka talaga ngayong araw. Walang espesyal na kapangyarihan. Kaya pa rin kitang patayin. Ginoo, kasalanan ni Shi Hailong yan. Wala kaming kinalaman dyan. Kusang loob akong susuko.
Mula ngayon, magpapasakop ako sa pambansang tanggapan ng pagkontrol sa mga mandirigma. David Ramos, hayop ka. Hindi ko inakalang ganoon kakatakot mamatay. Para lang mabuhay, tinalikuran mo na ba ang dangal mo? Guro, ano ba ang silbi ng dangal? Kung hindi tayo susuko, maghihintay na lang ba tayong mamatay? Ikaw, Sino ang nagsabing wala ng pag-asa para manalo? Sino nagsabing wala ng pag-asa na manalo? Si Heilong, sa ganitong pagkakataon pa ba, nangangarap ka pa rin na makabalik? Katawa-tawa. Pero kahit papaano, alam mo ang sitwasyon. Sayang lang, may utos ang nasa taas. Kayong mga martial artist, walang dapat iwan ng buhay. Ito, hindi na tayo makakaalis. Si Heilong, ikaw naman ngayon? Sinabi ko na, kahit wala akong superpower, kaya kitang patayin. Paano nangyari yon? Kapag ang martial arts ay umabot sa pinakamataas na antas, kahit bulaklak o dahon ay pwedeng makasakit. Sinabi ko na, wala akong superpower, kaya kitang talunin. tumawag ng tauhan. Hulihin ninyo ang taong itong apelidong Ki at dakpin siya. Sabihin mo sa akin, saan mo dinala ang asawa at anak ko? Kung papatayin mo ako, patayin mo na. Wala akong sasabihin kahit isang salita. Tanong ko sa'yo, bakit ninyo dinakip ang asawa at anak niya? Ano ba talaga ang balak ninyo? Si Heilong, magaling ka ngayon. Pero kung akala mo'y makukuha mo sa akin ang impormasyon, panaginip lang yan. Hindi magtatagal, may darating na magliligtas sa akin. Pagdating ng panahon, mamamatay kayong lahat. Papatayin kita! Huwag kang padalos-dalos. Dalhin na siya. Guro, bakit hindi na lang tayo magdala ng tao at pasukin ang pambansang tanggapan ng pagkontrol sa mga mandirigma? Hindi pwede. Masyadong malaki ang kapangyarihan ng pambansang tanggapan ng pagkontrol sa mga mandirigma, delikadong sumugod ng basta-basta. Tama. At higit sa lahat, hanggang ngayon, wala pang nakakaalam kung nasaan talaga ang pambansang tanggapan ng pagkontrol sa mga mandirigma. Kailangan nating gumawa ng masusing plano. Si Jianming, kung gusto mo pang iligtas ang anak mo, pumunta ka sa pambansang tanggapan ng pagkontrol sa mga mandirigma. Jake Villanueva. Jianming, anong gagawin natin? Pambansang tanggapan ng pagkontrol sa mga mandirigma. Gusto mong mamatay? Heto na ang pansit. Tatay, ako na. Bata pa ang tatay mo. Mister, ito po ang pansit ninyo at ito naman libreng plum juice. Salamat. Pasensya na po. Xiao Yui, umuwi ka na at magani ng gulay. Mister, ano po ang trabaho ninyo? Hindi ko po kayo nakita rito noon. Nagbubukas ako ng hardware store. Kakalipat ko lang dito. Hardware. Sa paligid dito, wala akong nakikitang hardware store. Saan po banda ang tindahan ninyo? Hindi pa po bukas. Ah, ganun ba? Sino ka ba talaga? Anong pakay mo dito? Naghihintay ako ng tao. Sino? Malapit na siyang dumating. Roberto Tan. Ang tagal mo nang nagtatago. Ang hirap mong hanapin.
pambansang tanggapan ng pagkontrol sa mga mandirigma. Mister, magsasara na ang pansiteryang ito. Bilang isang ordinaryong tao, umalis ka na. Bayad na ako. Hayaan mo akong tapusin to. Lumapit ka sa akin, Xiao Yue. Hindi ako nagkamali sa'yo. Sa murang edad mo, ang kapangyarihan mo ay napakalakas na. Bibigyan kita ng pagkakataon. Sumama ka sa akin sa pambansang tanggapan ng pagkontrol sa mga mandirigma. Hindi siya pupunta kahit saan. Huwag mong isiping madadala mo siya. Roberto Tan, ikaw na isang ordinaryong tao, napakalaking biyaya na magkaroon ng anak na may espesyal na kapangyarihan. Kung hahadlangan mo ako, mawawala ang buhay mo. Hoy, hindi mo ba nakikita na may pinag-uusapan dito? Mga walang pakialam, umalis na kayo. Gusto mo na yatang mamatay. Walang utang na loob. Tay. Kapag namatay ka na lang, saka siya susunod sa akin. Malit na bagay lang yan. Isa kang individual na may espesyal na kapangyarihan. Ito, Guro, ang bagay na ito ay wala kang kinalaman. Umalis ka na. Sino ang nagsabing wala akong kinalaman? Siya ang hinihintay ko. Gusto mong mamatay? Ako ang Deputy Director ng Pambansang Tanggapan ng Pagkontrol sa mga Mandirigma. Ang mga kakayahan mo sa harap ko ay hindi sapat. Kasanayan ng kuko ng dragon, ang teknik ni Feng Yihan. Nasaan na siya? Mula ngayon, isang beses lang kita itatanong, nasaan ang punong tanggapan ng Pambansang Tanggapan ng Pagkontrol sa mga Mandirigma? Mula na ngayon, isang beses lang kita itatanong, nasaan ang punong tanggapan ng Pambansang Tanggapan ng Pagkontrol sa mga Mandirigma? Anong kailangan mo sa punong tanggapan ng pambansang tanggapan ng pagkontrol sa mga mandirigma? Mahalagang bagay. Ang punong tanggapan ng pambansang tanggapan ng pagkontrol sa mga mandirigma ay hindi basta-basta maibubunyag. Kung gusto mong malaman, kailangan mong sumali sa pambansang tanggapan ng pagkontrol sa mga mandirigma. Kung handa kang sumali sa pambansang tanggapan ng pagkontrol sa mga mandirigma, gagawin kitang unang matanda. Ang posisyon mo ay pangalawa lang sa akin at sa ilalim ng direktor. Sa pagkakaroon ng ganitong katayuan, makakapasok na ako ng hayagan sa Pambansang Tanggapan ng Pagkontrol sa mga Mandirigma upang mailigtas si Jake Villanueva. Sige, kasunduan na yan. Pero kailangan mong pangakuan ako. Napalalayain mo muna sila. Sige. Ako ay hindi rin sinasadya na pahirapan sila. Ito lang, espesyal ang kakayahan ng mga individual na may espesyal na kapangyarihan sa lungsod, mahirap silang mamuhay tulad ng ordinaryong tao. Mas mabuti pang sumali sa pambansang tanggapan ng pagkontrol sa mga mandirigma, pera, kapangyarihan, magkakaroon ka ng lahat. Maari rin kitang pangakuan. Basta't sumali siya sa pambansang tanggapan ng pagkontrol sa mga mandirigma, tatanggapin ko siya bilang aking personal na estudyante. Maaari siyang umalis sa pambansang tanggapan ng pagkontrol sa mga mandirigma anumang oras. Hindi ko hahadlangan ang pagpupulong ninyong mag-ama. Sige, pumapayag ako. Tay? Sa mga nakaraang taon para sa akin, napakaraming beses kang lumipat ng tirahan. Ayokong muli kang maghirap ng ganyan. Sige. Irespeto ko ang opinyon mo. Tara na, dalhin mo kami sa headquarters.
kagalang-galang. Ang lalaking yon, hindi mukhang mabait. Sigurado po ba kayong papayagan siyang sumali sa pambansang tanggapan ng pagkontrol sa mga mandirigma? Malalim ang kanyang kakayahan. Ano man ang halaga, makabubuti kung siya'y mananatili sa ating tabi. Opo. Umalis ka dyan. Dito ako kumakain. Talagang anak ng ordinaryong pamilya. Napakahina ng pangangatawan. Isang tulaklak na tumba ka na. Ako ang nauna sa upuan dito. Ano ka ba? Ang lakas ng loob mong kausapin si Diego Bautista ng ganyan. Si Diego Bautista namin ay mga inapo ng mga individual na may espesyal na kapangyarihan. 85% chance na magising ang espesyal na kapangyarihan. Ikaw naman, malamang mamamatay ka sa wheelchair na yan. Tingnan mo ang itsura mo. Malamang ang mga magulang mo ay basura rin sa lipunan. Sige na nga, lumuhod ka at magmano sa akin. Payag na akong isama kita. Nagsalita na si Diego Bautista namin. Ano pang hinihintay mo? Lumuhod ka na. Huwag ninyo akong murahin. Nanay, tatay. Ikaw, batang to. Papatayin kita. Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa mo? Seremonya ng paggising ng espesyal na kapangyarihan magsisimula na ito. Hindi ka nga kumakain ng maayos. Anong kaguluhan ito, ha? Tito! Tinutuyan niya ang mga magulang namin na parang basura sa lipunan. Hindi ko matanggap kaya nakipag-away ako sa kanya. Nagsisinungaling ka. Ikaw ang unang nang away sa akin. Tama na. Ang lakas ng loob mong magkagulo sa harap ko. Sobrang tapang mo na. Kung ganon, huwag ka nang kumain. Dalhin mo na siya ng direkta sa plataforma ng paggising. Bitawan mo ako. Ayoko. Bitawan mo ako. Hayop ka. Nagkagulo ka pa nang hindi tumitingin sa lugar. May isang matandang pinuno ang darating dito sa atin ngayon. Kung maiinis siya sa'yo, ang pag-akyat ko bilang matandang pinuno ay malamang na mawawala. Sa susunod, mag-ingat ka. Opo, nakuha ko na. Pero tito, dapat naman hindi mo hahayaan yung lalaking yun, di ba? Huwag kang mag-alala. Isang anak ng ordinaryong tao na walang kwenta. Ang lakas ng loob mong saktan ng pamangkin ko, Humpy. Siguradong hindi siya mabubuhay pagbaba ng plataforma ng paggising. Boss, dumating na ang bagong si Elder Shi. Matagal nang nawawala ang dating direktor. Ang deputy director ang tunay na may hawak ng kapangyarihan. Dahil binigyan siya ng malaking pagpapahalaga ng deputy director, kailangan nating siya'y suyuin ng mabuti. Oo nga, ipinagagawa sa iyo ng deputy director na isama ang kanyang bagong estudyante na si Zuo Yue at pumunta sa platform ng paggising para tingnan. Sige. Mamaya magtatanong-tanong ako, ano ang mga gusto ng elder na ito? Mauna na akong maghanda. Mauna ka na at tulungan mo ako na mag-receive. Hoy, sige. Elder Shi, kahit na ang aming pambansang tanggapan ng pagkontrol sa mga mandirigma ay hindi kilala, ngunit sa bawat sulok ng mundo ay mayroon kaming mga base. Naniniwala ako na ang iyong pagsali ay magdadala ng isang pangunahing puwersa sa pambansang tanggapan ng pagkontrol sa mga mandirigma. Teka. Sandali lang. Pambansang tanggapan ng pagkontrol sa mga mandirigma. Lahat ng mga batang hindi pa nagigising ang kapangyarihan. Nandito na ba lahat? Opo, lahat ng mga batang may potensyal para magising ang kapangyarihan ay nandito na. Tanggalin ninyo ang takip sa ulo nila. Teka muna. Matandang Shi, ang pambansang tanggapan ay may sariling mga lihim at sariling mga patakaran. Hindi ito angkop. Vice Director, ang ginong ito ang bagong halal na matandang Shi, di ba? Talaga nga, tulad ng sabi-sabi, ang galing ng dating mo talaga. Mauna ka na sa trabaho mo. Vice Director,
Nasaan ang monitoring room natin? Gusto ko pa sanang maglibot-libot. Sige, Zuo Yue, tulungan mo si G. Manuel Legaspi na tingnan ang Awakening platform. Sige. Matandang Shi. Hindi na-activate ang kapangyarihan. Dagdagan ng 20 volts. Wala ng pag-asa ang batang ito. Dalhin na palabas, palitan. Owen Cruz, bagong test subject ang dala ko para sa iyo. Huwag mo akong bibitawan. Bitawan mo ako, huwag. Ang taong ito ay espesyal na pinili ni Manuel Legaspi para alagaan mo ng mabuti. Kaya alagaan mo siya ng maayos. Kung ganon, simulan natin sa 60 volts. Sa kanyang edad, sapat na iyon para maging mas masahol pa sa kamatayan ang kanyang buhay. Ayokong masaktan ng kuryente. Tumahimik ka. Na-offend mo ang pamangkin ni Manuel Legaspi. Akala mo ba magiging maayos pa ang buhay mo? Isang hamak na anak ng ordinaryong tao. Nakakaupo ka sa upuang ito, dapat kang magpasalamat. Ayokong magkaroon ng espesyal na kapangyarihan. Gusto ko si Papa. Walang kaguluhan sa brainwaves. Talaga nga, ang mga anak ng ordinaryong tao gustong magkaroon ng espesyal na kapangyarihan. Hindi iyon madali. Kung ganon, dagdagan pa natin. Ang tungkulin ko ay ang maghanap ng mas maraming mga individual na may espesyal na kapangyarihan, hindi ang pumatay. Sa kanyang pisikal na kondisyon, kung dadagdagan pa ng 10 volts na kuryente, mamamatay siya. Sa kondisyon ng katawan niya, dagdag lang ng 10 volts. Mamamatay na siya. Sino bang may kasalanan? Nagawa nitong lalaki na magalit si Manuel Legaspi. Ganito na lang. Kung magagawa mong mas masahol pa sa kamatayan ng maramdaman niya, ibibigay ko sa iyo ang paborito kong inumin. Sige, dagdagan natin ng 5 volts. Huwag. Ang sakit, Jake. Huwag niyo akong kuryentehin. Binibining Zuo Yue, narinig ko na matagal na kayong magkakilala ni Elder Shi. Pwede ko bang malaman kung ano ba ang mga hilig ni Elder Shi? Wala naman akong masamang intensyon. Hanga lang talaga ako kay Elder Shi. Napakagaling niya sa murang edad. Balak ko lang sana nadalawin siya kung may pagkakataon. Ano ang gusto ni Elder Shi? Hindi ko alam. Pero narinig ko na pumunta siya sa pambansang tanggapan ng pagkontrol sa mga mandirigma para hanapin ang kanyang anak na lalaki. Mukhang kailangan kong hanapin ang anak ni Elder Shi para mapansin niya ako. Tigilan niyo yan. Tumigil ka. Hoy! Ginang Zuo Yue? Ano ba ang nangyayari? Ako dapat ang nagtatanong sa'yo, di ba? Bakit ninyo ginaganyan ng isang batang 8 o 7 taong gulang? Binibini. Ginagawa namin ito para buhayin ang kanyang kapangyarihan, kaya lahat ng ito ay may saysay. Oo nga, Ginang Zuo Yue, mataas ang inyong talento at natural kayong nagising. Ang mga ordinaryong tao ay kailangang dumaan sa prosesong ito. Ate, tulungan mo ako. Ayaw ni Jake Villanueva maging isa sa mga individual na may espesyal na kapangyarihan. Ayaw ni Jake Villanueva makuryente. Kung tama ang alala ko, ang seremonya ng paggising ay dapat naaayon sa kalagayan ng katawan ng taong gigisingin. Ang batang ganito kaliit, paano makakayanang tiisin ang ganun kalakas na kuryente? Manuel Legaspi, sa tingin ko kayong lahat ay umaabuso lamang. Sasabihin ko ito kay Elder Shi at sa aking guro. Hoy! Ginang Zuo Yue, wala talagang katotohanan yan. Hindi ako naniniwala sa sinasabi ninyo. Gusto kong marinig mismo mula sa bata. Anak, sabihin mo sa ate kung minamaltrato ka ba ng mga taong ito.
Anak, sabihin mo sa akin, ang mga taong ito, inaapi ba nila kayo? Sila ang nang-api kay Jake Villanueva. Si Manuel Legaspi ang kumampi sa pamangkin niya, kaya ipinasok si Jake Villanueva para sa electric shock. Hoy, Ginang Zooyue, huwag kayong makinig sa mga kasinungalingan ng hayop na ito. Ha? Lahat ng ginagawa namin dito ayon naman sa tamang proseso. Kung tama at legal naman pala, edi mabuti. Hayaan nating si Ginoong Legaspi, yung pamangkin mo, ang sumubok sa kuryenteng ito. Tito, kung gagamitin ang 65 volts, talagang mapapahamak ako. Yung batang galing sa ordinaryong tao, okay lang kung mamatay. Pero hindi ako pwedeng mamatay. Tumahimik ka! Ha ha ha! Ginang Zooyue, tungkol sa bagay na ito, tama kayo. Ang aking mga tauhan at ang pamangkin ko ay nagkamali. Ako na ang mag-uutos na pakawalan si Jake Villanueva. Hindi na kailangan, hindi ako naniniwala sa inyo. Nagkakamali ba ako? Parang sa tingin ko, mukhang kamukha ni Kuya Shi ang batang ito. Sandali. Anak ito ni Shi Hailong. Hindi ninyo siya pwedeng kunin. Ano? Si Hailong? Matandang Shi. Dito sa harap ang control room. Bawat sulok ng pambansang tanggapan ng pagkontrol sa mga mandirigma ay malinaw na nakikita. Jake Villanueva. Ano? Gusto mong mamatay? Ang hayop na ito, anak pala ni Shi Hailong. Siya ba yung pinaghahabol ng aming tanggapan sa loob ng maraming taon, ang pinuno ng mga mandirigma? Baka naman sa katawan ng batang ito may lahi ng mga mandirigma. Tama. Mababa ang lahi ng batang ito. At saka, yung tatay niya nasugatan ng napakaraming tao sa aming tanggapan. Kahit anong mangyari, babawi ako. Sa batang ito, maglalagay ako ng 100 volts na kuryente para maramdaman ni Shi Hailong ang pakiramdam ng kawalan ng magagawa. Wag! Ang 100 volts na kuryente, kahit isang matandang tao ay hindi makakatiis, lalo na siya na isang bata pa lang. Huwag mong isipin na dahil estudyante ka ng Deputy Director ay makakapag-utos ka na sa akin. Wala kang karapatan. Dito ka lang at manood. Panoorin mo kung paano ko pahirapan ng batang ito. Gagawin ko kay Shi Hailong ang lahat ng ginawa niya sa akin at ibubuhos ko lahat sa batang ito. Hoy! Kapitan Nathan Reyes, tutulungan kita. Huwag mo akong hawakan, tulungan mo ako, tatay. Huwag mo akong hawakan, tulungan mo ako, tatay. Ang ingay mo, tatay! Iset up ang camera. Kunin natin ang pagdurusa ng batang ito sa electric chair at ipadala kay matandang Shi para mapanood niya ng mabuti. Ganito ang gagawin ninyo sa isang bata, magbabayad kayo sa ginawa ninyo. Maliban kang dumating si Shi Hailong dito, kung hindi, sino ang makakapigil sa akin? Shi Hailong, ito ang kapalit ng mga kasalanan mo. Nathan Reyes. Gusto mong mamatay? Nathan Reyes, gusto mong mamatay? Shi Hailong, anong ginagawa mo rito? Pambansang tanggapan ng pagkontrol sa mga mandirigma. Ang lakas ng loob mong gawin yan sa anak ko. Mamatay ka. Ang lakas niya. Nagkamali ako. Akala ko ba gusto mong mag-video? Kunin mo? Jake Villanueva. Jake Villanueva. Kuya Shi, si Jake Villanueva, nawalan lang siya ng malay. Hindi siya patay. Hoy, 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 huwag kang lalapit.
Kung malalaman ito ng aming vice-direktor na nagkakagulo ka rito sa pambansang tanggapan ng pagkontrol sa mga mandirigma, hindi kanya palalampasin. Tawagin mo rito ang inyong vice-direktor. Jake Villanueva. Hoy, hoy, hoy! Ano pang hinihintay nyo, ha? Ayoko pa ring maniwala. Kayo isang grupo ng mga individual na may espesyal na kapangyarihan, hindi kayang talunin ang isang mandirigma. Sugod! Sandali lang. Jake Villanueva, nagising ang iyong espesyal na kapangyarihan. Huwag ninyong sasaktan ng tatay ko. Jake, Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Parang ang lakas ng pakiramdam ko ngayon, punong-puno ng lakas. Pasensya na Jake, hindi ka naingatan ng tatay mo. Okay lang tatay. Tignan mo, buhay na buhay pa naman si Jake. May gulo sa Awakening Platform number 3. Humihingi ng pahintulot na paputukan ng mga nagkakagulo. Bilis! Huwag kang matakot Jake, nandito si tatay. Shihelong. Ito ay mga espesyal na balang para sa mga individual na may espesyal na kapangyarihan. Ngayon tingnan natin kung paano ka makakaiwas. Kuya Shi, hindi nila ako sasaktan. Iligtas mo muna si Jake. Ako na ang bahala sa likod. Tigilan mo yan. Tumigil ka. Shihelong. Narito na ang aming Deputy Director. Ngayon wala ka ng takas. Deputy Director, anong ginagawa mo? Ito. Pumasok si Shihelong sa restricted area nang walang pahintulot. Dapat mo siyang disiplinahin. Anong walang pahintulot? Ako mismo ang nag-imbita sa kanya. Siya ay isang matandang miyembro ng pambansang tanggapan ng pagkontrol sa mga mandirigma. Sino ka ba at mangahas na bastusin siya? Ano? Siya pala ang bagong matandang miyembro na si Shi? Ngunit Deputy Director, siya si Shihelong Hindi ko pinapansin ang kanyang nakaraan, kung ano man ang katayuan niya noon. Basta't sumunod na siya sa akin ngayon, ayos na yon. Nakasakit ka sa kanya, ngayon pag-isipan mong mabuti. Paano ka magsisi? Matandang Shi, ako po ang nagkamali sa inyo. Hindi ko dapat ginulo ang inyong anak. Huwag po ninyong isipin ang kasalanan ng isang hamak na tulad ko. Patawarin ninyo na po ako ngayong pagkakataong ito. Naalala ko, sinabi ni Manuel Legaspi. Ang makaupo sa silyang ito ay isang napakalaking karangalan, kaya subukan mong umakyat at umupo. Hindi. Kung paano ninyo tinrato ang anak ko noon, ganon din ang gagawin ko sa inyo ngayon kung kayo'y magpakapal ng muka at magpakasakim. Huwag ninyong sisihin kung ako'y magkakagulo. Hoy, huwag. Huwag. Matandang Shi. Huwag! Bitawan mo ako. Pakiusap? Huwag. Bitawan mo ako. Huwag. Ginoong Shi. Sandali lang po. Ngayong alam na ni Vice Director Ethan ang tunay kong pagkatao, wala nang saysay na magpanggap pa. Kung dakpin o pigilin mo ako, bahala ka. Pero ang kondisyon, kaya mo ba? Ginoong Shi, nagkakamali po kayo sa akin. Ang paghuli sa mga mandirigma noon, gawa iyon ng aming direktor. Wala akong kinalaman doon. Ang naisip ko, ngayong kasapi ka na sa pambansang tanggapan ng pagkontrol sa mga mandirigma, bakit hindi natin samantalahin ito? Magtulungan tayong dalawa, puksain ang mga pagkiling sa mundo upang ang mga mandirigma at mga individual na may espesyal na kapangyarihan ay magkasundo.
Vice Director Ethan, malaki ang sakop ng usaping ito. Maraming tao ang apektado. Hindi ito basta-basta na pagpapasyahan sa ilang salita mo lang. Paalam. Umalis na tayo. Ethan Gutierrez, ikaw. Tatay. Kuya Shi, tatay. Tatay. Kuya Shi. Tatay. Walang hiya. Tatay. Kuya Shi, tatay. Tatay. Kuya Shi. Tatay. Jake Villanueva. Jake Villanueva. Sino si Hailong? Sino si Hailong? Akala ko meron kang kahanga-hangang kakayahan. Hindi ko inaasahan na ikaw rin ay nakulong dito. Buti nga sa iyo. Sino ang nagdala sa akin dito? Ang taong iyon ay ang dating hepe ng pambansang tanggapan ng pagkontrol sa mga mandirigma na matagal nang nawawala. Ito ang plano ni Ethan Gutierrez upang siya'y mabilanggo dito at makuha ang tunay na kapangyarihan sa pambansang tanggapan ng pagkontrol sa mga mandirigma. Noong araw, itinatag ko ang pambansang tanggapan ng pagkontrol sa mga mandirigma upang mabigyan ang mga batang naiiba sa karaniwan ng isang tahanan. Nang magising si Ethan Gutierrez sa kakayahang kunin ang kapangyarihan ng iba, nagsalita siya sa akin upang ang mga may espesyal na kapangyarihan ay sakupin ang mundo. Ito ay salungat sa layunin ko sa pagtatatag ng pambansang tanggapan ng pagkontrol sa mga mandirigma. Kaya't tinanggihan ko iyon. Akala mo, tinraidor niya ako. Hayop! Sinipsip niya ang buong lakas sa buhay ko. Kung pati ang lakas mo ay sipsipin niya, siya ay magiging walang katumbas sa mundo at ikaw, tanga. Hanggang sumugod ka sa bitag. Paano mo nalaman na hindi sinasadya akong nahuli dito? Paano mo nalaman hindi sinasadya na nahuli ako? Ang galing talaga ni Shi Hailong. Nalason ka na ng lason ko, ang bilis mo pang nagising. Talagang pambihira ang pangangatawan mo. Kahit gaano kagaling ang pangangatawan mo, hindi ito katumbas ng galing sa pag-arte ni Vice Director Ethan Gutierrez. Noon sa restaurant ni Roberto Tan, sinadya mo bang matalo sa akin, di ba? Ano naman ngayon? Akala mo ba talaga na para lang kay Zoe, yung batang yon? Ang tunay kong target ay ikaw. Ang pinuno ng samahan ng mga dalubhasa sa martial arts, isang super S-class na individual na may espesyal na kapangyarihan. Kapag nasipsip ko na ang kapangyarihan mo, sa mundong ito, wala nang makakatalo sa akin. Hahaha. Ngayong malinaw na ang lahat, wala na ring dahilan para magpanggap pa ako. Nung nasa restaurant pa, napansin ko na agad alam mo ang mga galaw ni Feng Yihan. Naisip ko agad, kayong lahat ay humuhuli ng mga mandirigma sa mundo ng martial arts. Ang layunin ay para kopyahin ang kanilang iba't ibang galaw. Malaki talaga ang ambisyon mo. Sa ganitong paraan, kahit na mga mandirigma sa mundo ng martial arts o mga individual na may espesyal na kapangyarihan, maaari kang manatiling hindi matatalo. Shi Hailong, dahil alam mo na ang lahat, bakit hindi mo siya patayin agad, palayain mo kami? Huwag kang mangarap. Nalason siya ng aking lason. Kahit na nakatayo siya ngayon, ngunit hindi talaga siya ang kalaban ko. Mabuti na rin ito, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang aking martial arts skills at ang kapangyarihan ng pagsasanib ng espesyal na kapangyarihan.
Inay, natatakot ako. Kahit si Shihei Long hindi rin kaya? Hindi ko inaasahan yon. Ang lakas ng kapangyarihan mo, ngunit hindi mo alam kung paano gamitin. Mas pipiliin mong magpakalugmok sa kalsada. Shihei Long, isa ka lang basura. Gamitin ko ang kapangyarihan mo para tapusin ka. Jiao Jiao, anong ginagawa mo rito? Ang tagal mo nang hindi umuwi, kaya naisip kong may nangyari sa'yo, kaya hinanap kita hanggang dito. Buti na lang at hindi ako huli. Bilisan mo, umuwi na tayo. Delikado dito. Nandito na kayong lahat. Mabuti. Sabay-sabay nakitang papapanawin. Jiao Jiao. Kahit mamatay ako, hindi ko hahayaang saktan mo ang pamilya ko. Eh di sabay tayong mamatay. Ano ang nangyayari? Noon pa man sinabi ko na nagretiro ako. Dahil natatakot akong hindi ko makontrol ang kapangyarihang ito. Ngayon, dapat kitang pasalamatan. Tinulungan mo akong alisin ang isang problema. Plano mo pala ito. Sa susunod mong buhay, huwag kang magiging tanga. Jiao Jiao. Kumusta ka? Ayos na ako. Umuwi na tayo. Ayos lang ako, puntahan mo si Jake Villanueva. Pakunting kanan pa. Kanang muli. Sige. Ang pinuno ng samahan at hepe ng pambansang tanggapan ng pagkontrol sa mga mandirigma, bakit ka pa nagpakababa para magbuhat ng mga kargamento ng mag-isa? Huwag mo na akong pagtawanan. Kung hindi lang dahil noong isang buwan, ang dating hepe ng pambansang tanggapan ng pagkontrol sa mga mandirigma ay nagbigay sa akin ng antidoto, hindi ko alam kung buhay o patay ako ngayon, hindi ko alam. Ang iniisip ko lang ngayon ay na magkakasama tayong pamilya, yon ang pinakamasaya. Hindi pwedeng yan. Marami pang gusot ang pambansang tanggapan ng pagkontrol sa mga mandirigma na naghihintay ng atensyon mo. At saka, naisip ko na ang direksyon ng ating pagsisikap. Ano yan? Hindi ba sa tingin mo na kailangan ni Jake Villanueva ng isang kapatid na babae? Ikaw, aray, ikaw, hahaha.